Kabanata 4951. Ang pamilya Foster ay ganap na walang silbi ngayon. Pabalik si Amora Foster sa shuttle habang nagsasalita tayo. Si Blaine John ay napuno ng hindi paniniwala. Cedric Lopez was crushed, and now he's also demanding the John family for an explanation. Tinakpan ni Kensley Quinlan ng kanyang mga kamay ang pulang palad sa kanyang magandang mukha habang huminga ng malalim. Tama iyan. At kung hindi ako nagkakamali, ang pag-angat ni Amora sa kapangyarihan ay direktang kasangkot din kay Harvey York. Malamang nakikipagtulungan siya sa kanya ngayon. Mahirap na magdulot sa kanya ng anumang problema pagkatapos nito. Young Master John, natatakot ako na kailangan nating ipagpaliban ang ating pag-aayos para sa kanya ng ilang sandali. Dapat ba nating iulat ito sa mga nakatataas at humingi ng higit pang backup? Malungkot na ekspresyon ang ipinakita ni Blaine. Mag-ulat. Paano natin ito iuulat? Sabihin mo sa kanila na dinala natin ang lahat ng puwersa natin dito para lang sa manugang na iyon para matalo ang kalokohan nilang lahat. Sa tingin mo ba ay makakapag-ulat ka ng ganito? Natigilan si Kensley. Gaya nga ng sinabi ni Blaine, hinding-hindi niya masasabi yun. Ang mga taong tulad nila ay matatalo sa ilang young master o prinsipe. Pero nakakahiya lang na matalo sila ng isang tulad ni Harvey. Ang kanilang mga pinagmulan at pagkakakilanlan ay hindi nagpapahintulot sa kanila na magdusa ng gayong kahihiyan. May chance pa tayo. He's into geomancy arts, right? Hindi natin naiintindihan iyon. Ngunit kung ang isang tao mula sa parehong larangan ay dumurog sa kanya. Kung gayon ang problema ay malulutas. Good suggestion, pero saan tayo maghahanap ng ganyan? Kahit na gawin natin, sigurado ka bang magtatrabaho pa ang mga iyon para sa atin? Ang isang tao mula sa House of Priests at Mount Lynx ay hindi man lang titingin. Inilabas ni Kensley ang kanyang laptop nang simulan niyang tingnan ang sitwasyon. Siguro nga, pero ang pamilya Tsuchimikado ay talagang gagawin ang lahat para tulungan tayo. Pagkatapos ng lahat, mayroon silang mga taong namatay sa mga kamay ni Harvey. Mga taga-isla. Matagal na sumimangot si Blaine bago iwinagayway ang kamay. Oo naman, pero linisin mo. Ang pamilya John at ang mga taga-isla. Tumigil sa pagsasalita si Blaine pagkatapos. Habang nag-iisip si Blaine kung dapat niyang anyayahan ang mga taga-isla sa lungsod. Tinawagan ni Kyrie Patel ang numero ni Harvey. Wala naman siyang sinasabing importante. Hinihiling lamang niya na i-treat si Harvey sa isang pagkain upang batiin ang kanyang kamakailang tagumpay at pag-usapan si Blaine. Walang dahilan si Harvey para tumanggi. Pagkatapos magpalit ng damit, matyaga siyang naghintay sa harap ng Fortune Hall. Makalipas ang ilang minuto, may humantong pulang Ferrari sa tapat. Si Kyrie ay nakasuot ng strapless dress na may casual ponytail. Isang nakakapreskong aura ang dumaan, na nakakasilaw sa sinumang nakakakita. Ilang sulyap muna si Harvey kay Kyrie bago isinuot ang kanyang seatbelt. Bakit mo ako inimbitahan para sa hapunan? Nagtatakang tanong niya. Nasangkot ka ba sa gulo? Hindi naman. Bahagyang nakagat ni Kyrie ang kanyang labi. Wala siyang balak magtago ng kahit ano. Then again, may university class reunion ako. May isang tao na talagang ayaw ko. That's why I'm hoping that you can pose as my boyfriend. Baka pati yung fiancé ko. Natigilan si Harvey York bago siya humagalpak ng tawa, iniisip kung nakatadhana ba siyang maglaro bilang nobyo ng iba kamakailan lang. Hinanap siya ni Penny Jackson kanina. Dumating si Cedric Lopez na naghahanap ng gulo pagkatapos noon. Dahil humingi ng tulong si Kyrie Patel, malamang na ito ay isang malaking bagay. Ano? Tinatanggihan mo kahit binigay mo kay Penny ang isang kamay. Likas na alam ni Kyrie. She scooted beside Harvey bago bumulong sa tenga nito. Nakiusap siya na magpanggap ka na boyfriend niya. Pero iba ako, kung kilala mo ang taong kinaiinisan ko. Ikaw na lang ang mamaalemos. Pinilit ni Harvey ang kanyang dila. Wala akong alam dyan. Hindi ako yung tipong nagmamakaawa. Ang taong iyon ay kabilang sa pamilyang Tsuchimikado. Siya ay isang exchange student mula sa Kyoto University. Ang kanyang pangalan ay Abe Masato.
Hindi lamang siya ang kasalukuyang pinakamaliwanag na bagong bituin sa larangan ng politika ng Island Nations at ang pinakabatang tagapayo doon, ngunit sinasabing isa rin siya sa pinakanamumukod tanging onmyoji ng kanyang pamilya. Ang mga incantation, yin-yang techniques, at advents ay hindi mahirap sa kanya. Higit sa lahat, maganda ang relasyon niya kay Blaine John. Pinaghihinalaan ko na malalim ang pagkakasangkot niya sa Evermore. Marahil siya ang middleman sa pagitan ng Evermore at ng pamilyang Tsuchimikado. Well, magmamakaawa ka ba ngayon? Itinaas ni Kairi ang baba ni Harvey gamit ang kanyang daliri. Napabuntong hininga si Harvey. Pakiusap, hayaan mo akong maglaro bilang iyong kasintahan. Natapakan ni Kairi ang gas habang siya ay napakaganda ng pagtawa. Tumilapon ang Ferrari sa kalye sa loob lamang ng 1 segundo. Makalipas ang halos kalahating oras, dumating ang dalawa sa harap ng isang pribadong clubhouse malapit sa Indigo Mountain. Ang clubhouse ay pag-aari ng mga Islanders, at malinaw na ipinakita sa kapaligiran. Napuno ng mga cherry blossom ang hardin. Ito ang tamang panahon para mamulaklak ang mga bulaklak sa isang romantikong tanawin. Sinasabing maraming tao na hindi nakakalimutan ang kasaysayan ng lokasyon ang patuloy na nagpupunta upang kumuha ng litrato, na ginawa ang maglagay na maging internet hotspot. Sumimangot sandali si Harvey. Bakit pinahihintulutan pa ng gobyerno ang mga taga-isla na magtayo ng ganito sa gitna ng lungsod? Napabuntong hininga si Kairi. Mabibili ng pera ang kahit ano. Bago umakyat sa poder ang pamilya Braff, may mga taong nagpasya na ibenta ang lupa sa mga Islander para pondohan ang kanilang mga proyekto. Dahil pag-aari ng mga taga-isla ang lugar na ito ay itinuturing na isang enclave na may diplomatikong kaligtasan sa sakit. Kahit galit si Mr. Braff dito, wala siyang choice kundi iwanan ito. Narinig ko ang mga alingaw-ngaw na may nagmungkahi na putulin ang lahat ng kuryente at tubig dito, na gawing isang lugar ang lugar na ito na abandonadong isla, ngunit ito ay tinanggihan. Ang pag-uusap ay magiging isang malaking iskandalo pagkatapos ng lahat. Napapikit si Harvey. Kung gayon, susunugan ko na lang ang buong lugar na ito kapag naramdaman ko na. Ililigtas ko si Eliel Braff ng ilang problema. Napangisi si Kairi matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Enough show off. Dapat gumawa ka muna ng paraan para harapin si Abe. Since you're my boyfriend now, hindi kanya bibitawan ng ganoon kadali. Napalingon si Harvey York matapos makita ang mapang-akit ng ngiti ni Kairi Patel. Nakangusong sabi ni Kairi sa walang pusong lalaking nasa harapan niya bago parada ang sasakyan. Ang dalawa pagkatapos ay tumungo sa clubhouse kaagad pagkatapos. Iyon ang paboritong puntahan ng mga turista sa Golden Sands. Hindi lamang mga mamahaling sasakyan ang nakaparada sa buong lugar. Nakita rin ang mga kakaibang tao na inililibot ang kanilang mga girlfriend habang masayang nagkukwentuhan. Hindi pinapabora ni Harvey ang mga atmospheres na tulad nito ngunit wala siyang sinabi tungkol dito dahil may layunin siya sa isip. Pagkatapos tumawag si Kairi sa telepono, dinala niya si Harvey sa pinakamalalim na kwarto ng lugar. Kanina pa naghihintay ang isang babaeng nakadress at eleganteng makeup. Mabilis siyang naglakad nang makitang sumulpot si Kairi. Sa wakas nandito ka na. Naghihintay sa iyo ang lahat. Hindi man lang mag-o-order ng makakain si Young Master Abe Masato kung wala ka. Sinabi niya na kailangan kanyang bigyan ng magandang oras. Kung tutusin, mahigit 1 taon na rin mula noong magkakilala kayong dalawa. Hindi na pinansin ng babae si Harvey nang hihilahin na lang niya si Kairi papasok. Hindi pa ako nagpapakilala sa iyo, Greta. Napahinto si Kairi sabay ngiti. Boyfriend ko ito, si Harvey. Nandito ako para i-announce ang relasyon namin ngayong gabi. Pinaplano kong dalhin siya sa aking pamilya para pag-usapan ang aming kasal. Ikaw ang unang nakaalam nito. Mas mabuting bigyan mo ako ng malaking regalo para dito. Natigilan si Greta Lee na hindi makapaniwala bago sinukat si Harvey. Maya-maya pa ay nagpakawala siya ng panunuya. You're still such a joker after all this time, Kairi. Ang iyong lalaki ay nagsusuot ng mga simpleng damit na may katamtamang hitsura. Hindi siya mukhang espesyal.
Wala siyang karapatang maging bodyguard mo. Hindi lamang si Young Master Abe ay kabilang sa isang maharlikang pamilya ng Island Nations, ngunit siya rin ang bagong upstart sa kanyang mundo ng politika ng bansa. Siya ay isang binata na may maraming pera. Matagal mo na siyang tinatanggihan. Bakit ka pa kukuha ng isang ordinaryong tao kung ganoon ang kaso? Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo ng ganito? Sige. Alam kong ginawa mong scapegoat ang lalaking ito para lang pigilan ka ni Young Master Abe na guluhin ka. Pero kahit konting seryoso lang dyan, dapat ay nakakuha ka ng isang taong tumitingin sa bahagi. Hindi man lang ako naniwala sa iyo na boyfriend mo siya, lalo na si Young Master Abe. Ngumiti lang si Kyrie. Hindi tama iyan, Greta. Hindi ko kailangan ng pera. Hindi ko rin kailangan ng kapangyarihan. Bakit ako maghahanap ng isang taong namumukod tangi sa lahat ng paraan na posible? Umaasa ako sa nararamdaman ko. Ang lalaking ito ang kinaiinteresan ko. Nagsisimulang tumibok ang puso ko sa sandaling pagtitig ko sa kanya. Hayaan mong may sasabihin ako sa iyo. Ako ang humabol sa kanya. Ni-reject niya pa ako nung una. Malapit na ipinulupot ni Kyrie ang kanyang mga kamay sa braso ni Harvey na may pagka-infatuated na tingin. Galit na inilibot ni Harvey ang kanyang mga mata. Ang kanyang talento sa paggawa ng mga kwento ay dapat na walang kapantay. Hindi lang ako ang scapegoat niya, tinatrato niya ako na parang immunity privilege niya ako. Walang kahulugan sa akin ang mga salitang iyon, Kyrie. Dapat sabihin mo na lang kay Young Master Abe mamaya, bulalas ni Greta Lee ng malamig. Pagkatapos, sinukat niya si Harvey York bago malamig na tumawa. Hindi ko alam kung sino ka anak. Pero babalaan kita, mayroong ilang mga tubig na hindi mo dapat lampasan. Masasabi kong mas materialistiko ka kaysa sa pagpapahalaga sa sarili mong buhay. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, pagkatapos ay kunin mo ito at umalis. Kung hindi, hindi mo kakayanin ang mga kahihinatnan. Kumuha si Greta ng isang stack ng cash mula sa kanyang handbag bago ito itinapon sa lupa. Madilim ang mukha ni Kyrie Patel, ngunit bahagya lang siyang ngumiti nang tumingin kay Harvey. Habang si Greta ay ganap na walang respeto kay Kyrie, tinatapakan din niya si Harvey. Honey, sinusubukan niya akong itaboy gamit ang pera. Hindi niya alam kung gaano karaming baon ang ibinibigay mo sa akin araw-araw. Wika ni Harvey habang nakangiti kay Kyrie. Gusto niyang malaman kung tayo ba talaga. Patunayan natin sa kanya. Habang nagpapakita ng kakaibang tingin si Kyrie ay nagtaas-baba si Harvey bago siya hinalikan sa pisngi. Kahit ang isang kaakit-akit na babae tulad ni Kyrie ay nagpapakita ng maliwanag na pulang mukha. Ang nahihiyang hitsura sa mukha ni Kyrie ay agad na nag-iwan kay Greta na hindi makapaniwala. Kilalang kilala niya si Kyrie, ngunit hindi niya inaasahan na makakita ng ganoong tanawin. Kinagat ni Greta ang kanyang mga ngipin habang galit na nakatitig kay Harvey. Dahil lalaki ka niya, pumasok ka rin. Napangiti si Kyrie kay Harvey matapos makitang umalis si Greta. Ganyan ka bakat apang. Kailangan mong managot, alam mo. Paano? Bumili ka ng makeup set. Sagot ni Harvey, we have to play the part, you know. Since I'm posing as your boyfriend, you should just let me take advantage of you. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong magpapakita ng magandang palabas. Kusang sinampal ni Harvey si Kyrie sa likuran. Ang sarap at kalbog na pakiramdam. Maya-maya pa ay pumasok na ang dalawa. Ang silid ay mas kahawig ng isang semi-open courtyard. May 100 tao ang nakaupo sa loob habang masayang nagkukwentuhan na may hawak na mga kopeta. 12 ng malalakas at mabangis na lalaki na nakasut ang nagtaas ng ulo sa paligid ng lugar. Napapikit si Harvey. Napagtanto niya na halos kalahati ng mga tao doon ay mga islander na may pambihirang aura ng royalty. Ito ay normal, gayunpaman. Ang mga exchange students ng Golden Sands ay mayaman o makapangyarihan. Isang lalaking naka-bathrobe ang nakita sa gitna ng grupo. Siya ay may katangi-tanging pambabae na mukha. Mapagkakamalan siyang babae kung hindi dahil sa supremo niyang aura. Sa madaling salita, isa siyang magandang lalaki.
Kabanata 4,955. Nakasandal ang lalaki sa sopa na naka-cross legs, natural na nagiging sentro ng karamihan. Sinamaan ng tingin ni Harvey York ang lalaki. Ang kanyang kagandahan at kahinahunan ay may isang pakiramdam ng hindi masabi na kadiliman at kasamaan. Pagkatapos ng lahat, ang pinakabata at pinakanamumukod-tanging onmyoji ng pamilya Tsuchimikado ay hindi isang ordinaryong tao. Habang naglalakad sa paligid ng kwarto, inilipat ni Kyrie Patel ang kanyang tingin sa isang tao bago nagpakita ng kakaibang ekspresyon. Bakit nandito rin si Aldo John? Hindi ba siya baldado na? Napatingin si Harvey sa isang binata na nakasot. Hindi naman siya mukhang matanda. Mukha siyang maamo nang umupo sa tabi. Si Abe Masato, parang nasa mataas din na posisyon. Pakiramdam ni Harvey ay tila pamilyar ang taong iyon hanggang sa tuluyan na niyang naalala. Ito ang parehong tao na humingi ng tulong mula sa pagngangalit pabalik sa Floatwell. Si Aldo John mismo, napakaliit ng mundo. Hindi niya akalain na makakabangga niya si Aldo dito. Sino siya? Tanong ni Harvey. Ang pangalawang young master ng pamilya John, isang lalaking hindi mas masama kay Blaine. Sabi nga, na-consider siyang baldado dahil sa isang aksidente noong training niya. Iyon ang dahilan kung bakit siya nawala mula sa mata ng publiko. Talagang karakter siya. Bahagyang tumanggaw si Harvey. Napansin ng mga tao na may naglalakad sa loob ng tumingin silang lahat. Lahat sila ay likas na tumayo matapos mapagtantong si Kyrie iyon. Pagkatapos ng lahat, siya ang ginang ng pamilya Patel, at ang taong kinaiinteresan ni Abe. Anuman ang pananaw, karapat-dapat si Kyrie sa kanilang paggalang. Kanina pa, Kyrie, ikaw ay higit nakahanga-hanga kaysa dati. Halika, kanina ka pa namin hinihintay na mag-order ng pagkain. Isang magiliw at magandang ngiti ang ipinakita ni Abe sa harap ni Kyrie, ngunit tila napaka-awkward kahit sino pa man pagtiningnan ito. Si Harvey naman ay tuluyan ng hindi pinansin ng mga tao. Natural, akala nila ay subordinate lang siya sa karamihan. Dahil sa pagiging prangka ni Kyrie, hindi niya intensyon na ipaalam sa iba na hindi maintindihan ang sitwasyon. This is a student gathering, nakangiting sabi ni Kyrie. Pero may dinala akong walang kaugnayan dito. Sana hindi kayong lahat na magulat. Maraming mata ang lumipat kay Harvey. Nagpapakita sila ng mapaglarong ekspresyon nang makita siyang tahimik na nakatayo doon. Ang tinatawag na pagtitipon ay hindi lamang dahilan para ituloy ni Abe si Kyrie. Pero alam ng lahat kung bakit siya magdadala ng lalaki sa ganoong okasyon pa rin. Hindi naman sila bobo, kung tutuusin. Sabi nito, tuluyan ng hindi pinansin ni Abe si Harvey nang ngumiti ito kay Kyrie. Kaibigan ko ang kaibigan mo, Kyrie. Halika. Umupo ka na. Pagkatapos, tumingin si Abe sa huling upuan ng buong kwarto. Si Greta at ang iba ay nagpapakita ng mapang-asar na mga ekspresyon. Lahat ng upuan ay inihanda na. Wala sa mga ito ay nakalaan sa mga tagalabas. Kung gusto niyang magdala ng ibang lalaki, sige. Kailangan niyang manindigan sa buong panahon. Hindi gaanong nabigla si Kyrie nang makita niya ang tanawin. Umupo ka, darling, nakangiting sabi niya. Tatayo na lang ako. Nagbago ang ekspresyon ng lahat matapos marinig ang mga salita ni Kyrie. Sa katapangan ni Kyrie Patel, hindi makapaniwala ang mga tao na hahayaan niyang umupo ang kanyang lalaki sa halip na ang kanyang sarili. Mahalaga talaga sa kanya ang lalaki. Agad na nagdilim ang mukha ni Abe Masato. Casual na umupo si Greta Lee sa kanyang upuan bago nagsalita. Dinala ni Kyrie ang boyfriend niya para magkita tayo ngayon, lahat. Siguraduhing bigyan sila ng mga magagandang regalo kapag ikinasal na sila. Nabalitaan ko na binibigyan ni Kyrie ng maraming baon ang boyfriend niya. Dapat din natin siyang tulungan. Kung hindi, hindi tatanggapin ng dalawang iyon ang mga regalo natin. Natigilan ang lahat bago sila natauhan. Lalong lumakas ang kanilang mga tingin kay Harvey York na nakakainsulto. Naturally, naniniwala sila na siya ay isang pinananatiling tao. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Aldo John nang makita niya si Harvey. Nagawa niyang makilala siya sa sandaling iyon. Tumayo siya at may gustong sabihin, ngunit umiling si Harvey,
Sumenyas na pigilan siya. Nag-alinlangan si Aldo bago umupo na may nalilitong tingin. Matapos marinig ang walang humpay na salita ni Kyrie, bumantong hininga si Harvey bago umupo, at ngumiti ng mahina. Nagbibiro ka siguro, Miss Greta. Plano naming magpakasal, ngunit hindi namin isinasaalang-alang ang pag-imbita ng sinuman. Wala kaming obligasyon na maghanda ng anuman para sa amin. Ubo. Natahimik ang mga tao matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Di ba niya alam na niloloko lang siya ni Greta? Bakit siya nagsasalita ng napakagarbo? Baliw ba siya? Kalmadong sinulyapan ni Abe ang isang islander sa tabi niya. Basta, hamampas sa mesa ang matangkad at malakas na islander bago tumayo. Naglakad siya palapit kay Harvey bago malamig na tinitigan siya. Sino bang may sabing may karapatan kang umupo kay Young Master Abe? Maaari kang magkaroon ng isang lugar dito. Pero kailangan mong lumuhod. Lumuhod ka habang kumakain. Malungkot ang mukha ni Kyrie matapos marinig ang utos ng lalaki. Nababaliw ka na ba, Sakamoto? Lalaki ko siya. How dare you order him na lumuhod dito? Yung lalaki mo. Malamig na tumawa si Sakamoto nang lumapit siya sa mukha ni Harvey. Tanungin siya kung siya ay maglakas loob na sabihin ang parehong sampal. Itinapat ni Harvey ang likod ng kanyang palad sa mukha ni Sakamoto. Nasaan ang respeto mo? Oh, isang tao lang mula sa bansa H ang nangangahas na sumalungat sa akin. Tumawa si Sakamoto bago inilabas ang kanyang baril nang nakatanggal ang safety lock. Pagkatapos, itinutok niya ito sa ulo ni Harvey habang nakangiti. Tinatanong kita ulit, luluhod ka ba o hindi? Pwede kang tumanggi. Ngunit hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung gagawin mo. Nagbago ang ekspresyon ni Kyrie. Ito ang bansa H, Sakamoto. Naiintindihan mo ba ang mga kahihinatnan ng paggamit ng mga baril na tulad nito? Mga kahihinatnan. Malungkot na tumawa si Sakamoto. Gusto kang i-treat ni Young Master Abe sa isang pagkain dahil interesado siya sa iyo. Gayunpaman, nagdadala ka ng isang ganid na tulad ng taong ito upang hindi siya igalang. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganyan? Alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Hindi ka dapat maging ganito kabastos kay Miss Kyrie Patel. Kahit anong mangyari, kaklase ko pa rin siya. Itinaas ni Abe Masato ang kanyang kapata bago humigop. You should know that we're just classmates, Abe, Kyrie pointed out, glaring at Abe. How dare you let your servant bark order at my man? Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan? Isang malungkot na tingin ang ipinakita ni Abe bago siya pumikit. Palagi kitang iniisip bilang isang matalinong babae, Kyrie. Ang mga matalinong babae ay hindi gumagawa ng mga hangal na bagay. Dahil magkaklase tayo, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Sino ang lalaking ito para sa iyo? Hindi man lang nagdalawang isip si Kyrie. Lalaki ko siya, malamig niyang bulalas. Bam! Inihagis ni Abe ang kanyang kapata sa lupa na may malungkot na ekspresyon. Tumayo siya bago naglakad palapit kay Kyrie habang naka-cross arms. Sabihin mo ulit, tanong niya habang malamig na nakatitig kay Kyrie. He's my man, nakangiting sagot ni Kyrie. Sampal. Itinaas ni Abe ang kanyang kamay bago sinampal si Kyrie sa kanyang mukha. Napaatras si Kyrie ng ilang hakbang. Hindi man lang siya makapag-react sa sitwasyon. Ang sabi, hindi na lang siya uupo at kukuha ng sampal ng hindi man lang lumalaban. How dare you? Sa sandaling sumigaw si Kyrie, sumugod kaagad ang isang dosenang bodyguard mula sa island nations. Ang ilan ay may dalang mga espada habang ang iba ay may hawak na mga baril na may mga nakatanggal na safety lock. Napapaligiran nilang lahat si Kyrie, pinipigilan siya na lumaban kay Abe na sobrang galit. How dare I? How dare you? Nag-cross arm si Abe na may mataas at makapangyarihang ekspresyon. Bakas din sa kanyang magandang mukha ang panlalamig. Bilang miyembro ng maharlikang pamilya ng Island Nations, ang bagong bituin sa politikal ng mundo, at isa sa pinakamaraming natatanging onmyoji ng pamilya Tsuchimikado. Ang aking interes sa iyo ay dapat na ang iyong pinakamalaking karangalan. Hindi lang ikaw ang walang utang na loob,
Nagdala ka pa ng lalaki dito para bastyusan ako. Sa tingin mo ba madali akong e-target o ano? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Abe. Huwag mong isipin na hindi kita pipilitin dahil lang sa interesado ako. Kung magagalit ka sa akin, sasamantalahin ko ang moldito mong katawan bago ako mismo ang papatay sa iyo. Bukod sa mga protesta, sigurado akong walang gagawin sa akin ang pamilya mo. Malungkot na tumawa si Sakamoto habang nakatutok ang kanyang baril kay Harvey. Dahil ang babaeng ito ay hindi nakakaalam, dapat nating turuan siya ng leksyon. Gamitin mo muna siya, magiging masaya kaming mga katulong pagkatapos niyan. Narinig ang mga paikot-ikot na snigger sa buong silid. Curious na tumingin si Greta Lee sa nakita. Si Kyrie ay ipinanganak sa isang mataas na katayuan. Siya rin ay biniyayaan ng magandang figure at hitsura. Higit sa lahat, mayroon siya na hindi pa nakasama ng lalaki dati. Si Greta at ang iba pang mga babae ay malupit kumpara sa isang diyosa na tulad ni Kyrie. Kaya naman umaasa silang mahulog siya. Kung tutusin, bihirang pagkakataon iyon para ipahiya ang isang tulad niya. Malamig na titig ang ipinakita ni Kyrie habang hawak-hawak ang kanyang maliit na jewelry bag. Ano, galit ka ba sa akin? Papatayin mo ba ako gamit ang iyong lason? Ang magandang mukha ni Abe Masato ay puno ng paghamak. Gawin mo na, tingnan ko kung kaya mo. Tingnan natin kung ano ang mangyayari sa pamilya mo pagkatapos mo akong patayin. O sasampalan mo muna ako para gumaan ang pakiramdam mo. Inilapit ni Abe ang kanyang mukha kay Kyrie Patel. Napapikit si Harvey York. Ito ay ligtas na sabihin na si Abe ay masyadong magarbo. Sabi nga, hindi rin mabilis kumilos si Harvey. Dahil naging ganito kamayabang si Abe, dapat may iba pa siyang mga kaayusan. Naisip ni Harvey na kailangan niyang maghintay ng kaunti para sa kapakanan ni Kyrie. Bukod dito, naniniwala siyang kaya niyang harapin ang Islander ng mag-isa. Hindi niya sana isinama si Harvey kung hindi iyon ang nangyari. Gusto ni Kyrie na ihampas si Abe sa lupa ngunit hindi niya ginawa. Si Abe at ang iba pa ay nasa ilalim ng pangalan ng Island Nations Embassy. Ang pakikipaglaban sa kanya pabalik ay magiging isang malaking problema. Kung ang sitwasyon ay naging isang diplomatikong pagtatalo, ang pamilya Patel ay hindi makakayanan ang mga kahihinatnan. Sampal, matapos makitang tahimik si Kyrie, sinampal niya ito sa kabilang bahagi ng mukha nito. Mas inutil ka sa inaakala ko. Yung lalaki mo naman, parang hindi rin masyado. I'm treating you like this, but he's just standing there. Bilang matalinong babae, dapat marunong kang pumili, di ba? Ang magandang mukha ni Kyrie ay natatakpan ng dalawang matingkad na pulang bakas ng palad, na may dugong tumutulo mula sa kanyang bibig. Ito ay isang miserableng tanawin. Si Greta Lee at ang iba ay nagpapakita ng mapaglarong ngiti pagkatapos makita ang tanawin. Ang pagkakita sa isang babaeng tulad ni Kyrie na tinatapakan sa buong mundo ay lubos na nakakatuwa sa kanila. Huminga ng malalim si Kyrie bago malamig na tinitigan si Abe at ang iba pa. Wala akong pakialam kung ano tayo sa isa't isa noon, young Master Abe. Pero dahil binigyan mo ako ng 2 sampal sa mukha, kung ano man ang relasyon natin ay tapos na. Sana pagkatapos nito ay tigilan mo na ang panliligalig sa akin. Huwag na kayong umarte ng mataas at makapangyarihan sa harap ng aking mukha kasama ang lahat ng mga taong ito. Nakakadiri ka. Babalik na sana si Abe sa kanyang sopa nang tumigil siya sa kanyang paglalakad. Sa tingin mo ba nakakawala ka na sa 2 sampal lang? Sabi niya habang nakangisi kay Kyrie. Hindi ka ba nauuna ng kaunti? At isa pa, nawalan ka ng karapatan na maging asawa ko. Isa ka lang mistress na inaalagaan ko ngayon. Kapag tapos na ako sa iyo, sa wakas ay makakamit mo ang kalayaan kapag pinalayas kita. Naiintindihan mo naman ang sinasabi ko, di ba? Napabuntong hininga si Kyrie. Pumunta ako ng may katapatan upang tugunan ang sitwasyon ng mapayapa. Mukhang hindi mo ako binibigyan ng pagkakataon na gawin iyon. Ano? Umupo ulit si Abe sa kanyang sopa na naka-cross legs at nakayakap ang mga babae sa kanyang braso. Pipigilan mo ba ako? Sabi niya, mahinang ngumiti kay Kyrie, do you think you're that capable?
Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Napabuntong hininga si Kyrie Patel bago inilabas ang kanyang telepono. Baka may nakalimutan ka, young Master Abe. Galing ako sa pamilya Patel. Ang pamilya ay kabilang sa isa sa 5 nakatagong pamilya. Sa tingin mo ba makakaalis ka pa rito ng buhay kung magpasya akong pigilan ka anuman ang kahihinatnan? So ano, kaya mo bang labanan ang pamilya Tsuchimikado? Kami ang tunay na maharlikang pamilya na may libu-libong taon ng angkan. Ang bansa H ay hindi pa naitayo sa loob ng 100 taon. Paano ka makakaasa na lumaban sa island nations? Halika, subukan mo ako. Gusto kong makita kung gaano kahanga-hanga ang pamilya Patel. Bam! Bumukas ang pinto bago pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakauniporme. Ang nasa harap ay si Soren Braff mismo. How dare you lay your hands on my knees under the Golden Sands Police Station's jurisdiction? Bulalas ni Soren na malamig na humakbang pasulong. Natanong mo na ba muna ang opinyon ko? Mabilis na nakontrol ng grupo ng mga inspector ang buong lugar. Ang mga taga-isla na may mga sandata ay ganap na napalibutan. Agad na nagdilim ang mukha ni Soren matapos makita ang mukha ni Kyrie na may 2 matingkad na pulang marka ng palad. Ang mga hermit families ay pinagsama-sama pagkatapos ng lahat. Tumango siya kay Harvey York bilang pagbati bago muling tumingin kay Kyrie. Okay ka lang. Ayos lang ako. Napangiti si Kyrie. Medyo mahirap lang naharapin ang sitwasyon. Tumango si Soren. Mabuti naman. Kakayanin ko ang mga bagay mula rito. Pagkatapos, lumakad siya palabas na may malamig na tingin. Naglakas loob ka bang saktan ang mga tao sa teritoryo ko? Ganap kang lumalabag sa batas. Oh, hindi ba ito si Director Braff? Natural na alam ni Abe Masato kung sino si Soren. Hinugot niya ang kanyang mahaba at manipis na sigarilyo bago nagpakita ng mahinang ngiti. Galing ka sa gobyerno. Bakit ka gagawa ng katangahan? Nakalimutan mo, ito ay isang enclave para sa island nations. Ang aming batas ay ipinapatupad dito. Kung naipapatupad namin ang batas, ito ay sa sarili naming mga pulis. How dare you talk big sa teritoryo namin? Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan? Gagawin mo ito sa isang pandaigdigang pagtatalo kung hindi ka maingat. Kaya mo ba o ng iyong pamilya ang responsibilidad para dito? Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Abe. Umalis ka na. Kung hindi mo gagawin, haharapin ko ang iyong buong pamilya kapag tapos na ako dito. Tumawa si Sakamoto. How dare the country H even try to involved here? Grabe kayong mga abala. Alam mo ba ang kahihinatnan ng paggawa ng ganoong bagay? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Soren. Nakatanggap siya ng mga ulat na nagsasabing nagkaroon ng alitan sina Harvey at Kyrie sa mga islanders. Dumating siya sa lalong madaling panahon upang harapin ang sitwasyon. Ngunit nakalimutan niya ang pinakamahalagang bagay. Siya ay walang kaugnayan sa okasyon dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Braff ay malapit nang umangat sa mas malaking kapangyarihan. Malalagay sa alanganin ang kinabukasan ng pamilya kung magkakaroon ng internasyonal na pagtatalo. Kabanata 4960. Hindi man lang niya mapapanatili ang kanyang posisyon kung lalala ang mga pangyayari. Isang nakakakilabot na ekspresyon ang ipinakita ni Soren Braff bago huminga ng malalim. Representative Abe, tama ba? Alam ko na ito ang teritoryo ng island nations. Alam ko rin na ikaw ang kinatawan Jembahada ng island nations. Ngunit kailangan mong bigyan ako ng isang patas na pahayag para sa pinsala sa aking mga tao ng ganoon. Sa tingin mo ba may karapatan kang hilingin iyon? Ngumisi si Sakamoto bago itinapat ang likod ng palad sa mukha ni Soren. Sampal. Isang malakas na sampal ang narinig. Napaatras ng ilang hakbang si Soren na hindi makapaniwala. Niwala siyang panahon para ihanda ang sarili. Hindi niya inaasahan na magiging walang ingat ang mga taga-isla para labanan siya ng ganito. Isang matingkad na pulang marka ng palad ang makikita sa kanyang mukha nang siya ay lubos na nagalit.
Mukhang pinaplano mong palakihin ang sitwasyon kahit anong mangyari, Young Master Abe. Malamig na napangiti si Soren. Ang taong ito ay aktibong humahadlang sa hustisya habang sinasaktan din ng isang empleyado ng gobyerno. Alisin mo siya. Mabilis na itinutok ng kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate ang kanilang mga baril kay Sakamoto. Hey! Kayong mga tao ay pumapasok sa aming teritoryo ng walang pahintulot, pagkatapos ay ipagmalaki ang inyong lakas sa harap ni Young Master Abe. Paano kung sampalan kita sa mukha? Pagkatapos, lumapit si Sakamoto kay Soren. May sasabihin ako sa iyo, Director Braff. Malamig niyang bulalas. Maaaring matakot ng iyong pamilya ang mga tao sa bansa H, ngunit hindi ako. Walang pinagkaiba si Young Master Abe. Kami ay makapangyarihang mga tao ng Island Nations, pagkatapos ng lahat. Hindi ka maglalakas loob na maglagay ng isang daliri sa akin. Maaari lang kitang ilabas ngayon habang hindi pinapansin ang posisyon ko. Subukan mo ako. Naniniwala ako sa iyo. Ako naman, magagawa ninyong mga tao ang anumang gusto ninyo. Ngunit kaming mga taga-isla ay hindi papayag na mapahiya kami. Tinanggal ni Sakamoto ang kanyang jacket. Isang C4 ang nakitang nakasabit sa kanyang dibdib na may ilang linya na patungo sa kanyang puso. Hayaan mong ipaliwanag ko ito sa iyo. Ang aking C4 ay napaka-stable ngayon. Ngunit kung mamatay ako, ang bagay na ito ay sumasabog. Iminuwestro ni Sakamoto ang C4 na pumuputok gamit ang kanyang mga kamay. Ang buong lugar ay masisira kung iyon ang mangyayari. Ang mga tao sa paligid ay magdaranas ng matinding pinsala kung hindi sila patay noon. Ang mga inspector ay likas na umatras pagkatapos makita ang tanawin. Maging si Soren ay sumunod din bago nagpakita ng isang galit na ekspresyon. Lahat sila ay hindi makapaniwala habang nakatitig sa baliw na nasa harapan nila. Si Greta Lee at ang iba ay tuluyang nawala ng kulay sa kanilang mga mukha nang sila ay natisod pabalik. Napapikit si Kyrie Patel. Nagplano siyang humakbang pasulong bago tumayo si Harvey York sa harapan habang umiiling. Naturally, lahat ay nagulat sa mga aksyon ni Sakamoto. Ngumiti si Abe na para bang sanay na siya sa nakikita. Hayaan mong ipakilala ko ang lahat sa Island Nations Suicide Squad. Mayroon silang mga C4 na nakatali sa kanilang mga dibdib sa sandaling sila ay inarkila. Isakripisyo nila ang kanilang sarili para sa kanilang bansa sa isang sandali. Kung ev-provoke mo siya, hindi ko siya mapipigilan kapag nagpasya siyang sumama sa lahat dito. Panunuya ni Abe na may masamang tingin.